Napag-iinteresan daw ang isabong business ni Mr. Atong Ang. Naku, malaki kasi Sino kitaan kaya dyan, ang nag-iinteres? Plus the fact, eto lang yan, ako, kasi si Atong Ang, Mr. Atong Ang, nakulong na yan eh. Baga sa ano, sanay na yan sa bakbakan. Yes. Hindi kaya eto na yung magiging katapat ni Boying Remulla. Kasi hindi rin papayag yan. So tingin mo, Miss Kat, papalag si Atong kaya? Oo naman. Nakita niyo naman, nag-file na ng demanda. Tapos sila, Boying Remulla, hindi pa nagkakaso. So, baga sa ano, inunahan niya ng mag-file siya ng demanda to prove kung ano man yung gusto niyang patunayan. You know. Actually, na-vlog ko yan kagabi. Panoorin nyo doon sa mga hindi nakapanood yung vlog ko. Ang galing! Hindi lang. Ano yan? Sinabi ko kasi doon na baka mamaya, nagbibida-bida kayo dyan, akala nyo, pinapakita nyo sa taong bayan, concern kayo, yung pala, pinapatay nyo lang ang kompetisyon. Naalala nyo before, nung unang putok ng itong mga bagong ingay ng isabong. Ay, oo. Naalala nyo yun? Tapos ang sabi ko, pass muna ako, hindi muna ako magkokomentaryo. Kasi, una, si Boying na naman ang involved. Ayan, so bida-bida na naman si Boying. So alam naman natin, pagka si Boying nandiyan dyan, ang nakikita mo na kwento sa labas, iba yung nasa likod. So sabi ko, mag-o-observe na naman ako. Kasi sa tingin ko, ito first day naalala nyo yan? Sabi ko, ko-connect na naman ito sa Duterte. O yan. A week after, eto na si Boying. Yun na ang kanyang lyrics. Naratibo. Yun na ang kanyang kwento. Konektado. Konektado na sa PRRD. So, alam natin, lahat ng nangyayari ngayon, eto, wala ako sa ano ako, alam nyo naman, hindi ako talaga kontra ako. Any form ng gambling, ayaw ko dyan. Mapa-legal, mapa-illegal, mapa-online, mapa-actual, ayoko ng gambling, wala po tayong kinakampihan. Pero bakit naman pumatak na naman kay Duterte? Pambihira naman. Lahat na lang ata ng bagay ay talagang ididikit nila kay Duterte. So, eto parang desperate move ito ng gobyerno or ni Boying. Kasi ang nakakaduda rito, yung timing. Bigla, di ba, natahimik na yan? Yeah. Tapos biglang nag-ingay. Tapos maririnig mo, the next thing, binibintang na kay Tatay Digong, tapos sisisid na sila sa Taal Lake. Parang ridiculous naman to. Parang, totoo ba yan? Kung hindi nyo alam yung kwento, magtataka ka parang ano Saan diba? nanggagaling? Parang, oo nga. Totoo, sisisid sila sa Taal. Hahanapin nila yan. Di ba parang kalokohan? Pero yan talaga ang plano nila. So, ikaw, Kati, anong mas masasabi mo dyan? Mas maganda yung alam na plano. Ito may alam to Ako, ang balita lang naman at magtatanong tayo. Napag-iinteresan daw ang isabong business ni Mr. Atong Ang. Naku, malaki kasi Sino kitaan kaya dyan, ang nag-iinteres? Plus the fact, eto lang yan, ako, kasi si Atong Ang, Mr. Atong Ang, nakulong na yan eh. Baga sa ano, sanay na yan sa bakbakan. Yes. Hindi kaya eto na yung magiging katapat ni Boying Remulla. Kasi hindi rin papayag yan. So tingin mo, Miss Kat, papalag si Atong kaya? Oo naman. Nakita niyo naman, nag-file na ng demanda. Tapos sila, Boying Remulla, hindi pa nagkakaso. So, baga sa ano, inunahan niya ng mag-file siya ng demanda to prove kung ano man yung gusto niyang patunayan. You know. Actually, na-vlog ko yan kagabi. Panoorin nyo doon sa mga hindi nakapanood yung vlog ko. Ang galing! Hindi lang. Ano yan? Sinabi ko kasi doon na baka mamaya, nagbibida-bida kayo dyan, akala nyo, pinapakita nyo sa taong bayan, concern kayo, yung pala, pinapatay nyo lang ang kompetisyon. Sa tono ni Kati kanina, parang gano'n ang ano. Sige nga. Yes, at saka hindi, nagkamali rin eh. Ako, eto lang yung analisa ko Di ba, kinalaban din dati ni Mr. Atong ang dating former president, Erap Estrada. So, you know, hindi yan aatras sa laban. So, kahit anong laban mo pwede, no? Yeah, pwede yan. Especially if this is your kabuhayan. Yes. And ang balita ko, marami ring kaibigan na, mabuti rin naman, marami rin daw natulungan yung mamang yan. So, let's see. We're not saying na
hindi siya guilty. Yes. But let's watch at kumain tayo ng popcorn. Pero masasabi ba natin, is it safe to say, Cathy, na dito nakahanap ng katapat si Boying? Ako, I think so. Oo. I think so. And I hope so. Kasi kahit saan makarating. Yun. Alam naman Kung natin saan. na si Atong Ang, sabihin na natin, na influential na tao naman talaga eh. Yes. Ang mga kalaban nito talagang may sinabi sa lipunan, yung mga kompetensya sa negosyo. Siyempre, kabuhayan mo yan eh. Kumbaga, yan ang bread and butter mo, yan ang nagpakilala sa'yo sa buong Correct. Pilipinas, sa buong Correct. mundo. Hindi po pwedeng basta-basta kunin na lang ng iba. Yeah. Diba? Mahirap yung ganun eh. Kasi katulad ng mga pogo-pogo dati, di ba? Mga Yeah. pogo-pogo, pinasara nila yung iba, nung tapos may makikita ka, may mga nakabukas pang iba. Tapos Yeah. magugulat ka na lang, malalaman mo kung sino may-ari. Agree. And second to that, si Atong Ang ay negosyante. Si Boying Remulla ay isang government official. And remember, Politiko. in politics, walang permanente. Walang permanent eh. You have a power now, Yes. but maybe tomorrow mawala ang pwedeng power mo. mawala. You wouldn't Pero yung know. negosyo nandyan yan eh. Exactly. Yung power hindi talaga nawawala. At ang hawak niya hindi lang hindi lang Cavite. Yes. Hawak niya buong Pilipinas kasi yung business niya spread Yes. out all over Marami the siyang country. nabigyan ng trabaho, Yes. in a way. You So, know? Cathy, kung susundan ko yung mga sinasabi mo, si Boying may pinoproteksyonan siyang negosyo laban kay Atong Ang. Tama ba yun? Possible. Hindi lahat posible kasi. Lahat posible, lahat ng angulo pwede nating isipin, especially pagdating dyan sa isabong business niya kasi napakalaki ng involved na nakita at malaking negosyo yan. You know? So, lahat imposible. Di ba sabi nga, if you give immense power to an abusive person, they will always think that untouchable sila. Pag binigyan mo rin sila ng yung immense power, yung ano yan eh, fame, power, and money, right? Pag lahat yan magkakasama, feeling na sikat na sila, feeling na untouchable sila, feeling na dami lang pera. But as always, parang yung usapan natin kahapon, lahat ng leader na nag-abuso, kahit na sino pang hari at reyna sa buong mundo, based on the history of the world history, lahat ng abuso, lahat walang pinuntang maganda. Correct. Kaya siguro gusto mo yung ombudsman, no? Kasi matatapos na dito yung kapangyarihan. no? Yeah. Pag naging ombudsman yan, 7 years yan. So, ibig sabihin, extend ng Yeah. kapangyarihan mo. Ikaw pa yung pinaka-powerful sa Pilipinas. Paano? Hindi naman porke ombudsman ka, hindi ka rin matatanggal. Ayun nga, ang problema. Diba? May rin naman yan, may hangganan lahat. Yes. Pero alam nyo, partner, may napansin ako eh. Ano yun? Kasi si RJ, madaldal to. Ay, grabe. Alam ko na. Madaldal nito, sobra Alam ko na to. yan. Nakikinig lang ako na Parang dalawang araw na itong tahimik to si RJ. Yun naman. Bakit kaya? Hindi ko ba intindihan? Ano masasabi mo ron, RJ? Hindi. Hindi. Nahiya kasi kayo sa'yo, coach, yung ano mo daw. Hindi. Ano? Mahirap talaga yan. Mahirap talaga. Nawala tuloy ako eh. Walang hiya ka, RJ. Wala ka pa. Dati sabat ka lang sabat. Walang hiya, RJ. Nagpapahalata ka talaga, RJ. Anyway. Hindi, ito yung ano kasi, yung order ni, yung ni coach na, yung... Bukopay. Bukopay. Talaga to si Coach. Oo. Iniisip niya. Pero baka may naibig Masarap pa ka kasi nasa isip. nagpamili ako ng buko pie tapos Wala. kinalimutan, nagiging absent-minded ngayon to. Ay, doon pa rin talaga to. Bahala ka na dyan. No comment na po ako dyan. Pero alam nyo, yung mga sugal talaga mahirap yan eh. Parang masasabi natin na, alam mo yun, basta pagdating sa sugal, mahihirapan ka talaga dyan. Nawawala tuloy ako kay hindi nakakabuti. Kasi, tingnan mo na. Tingnan mo nangyari. Naumpisan. Kape. yung sugal nga, yung sinasabi ko, yung sugal, hindi talaga nakakabuti yan. Kahit Tignan mo, ang magpustahan layo pa ni tayo. Cathy sa akin nandun dito talaga. Malayo na nga ako eh. Ikaw lang, At kung mga part... Yung kanina sinasabi mo. Ano yun? Yung mga partner yung kung may sumisid sa Taal, balak sumisid, meron lumulutang. Yung floating drugs. Pero, Ay, ang dami niyan, ang dami. Bulto-bulto. Yeah. At, umabot na nga ng, kung hindi ako nagkakamali, 10 billion na daw na halaga. Nako. Wow. Yung nakukuha na drugs na yan, yung floating. Galing manghuli, Pero ang problema, walang nahuhuling isda. Ang tinatawag nating big fish
Yung mga Yeah. drug lord o yung mga pasimuno Dealers ng mga... man lang, di ba? Oo, wala eh. Wala tayong nakikita ng ganyan. Puro na lang, droga na lang ang makukuha natin. Well, isa yan sa mga tingin ko, sasabihin sa SONA. Kasi nagkukumahog na ngayon. Biruin mo naman, 3 years na. In the past 3 years, hindi siya nagtrabaho. Kumbaga, petiks-petiks, ang ginawa niya lang pambabatikos sa mga Duterte. Tapos ngayong lalapit na yung SONA niya dahil wala siyang masasabi. Eto na, nag-teacher, nagkarpintero, Lahat na. Engineer. nagpunta sa port. Dapat pati pagsisid siya na rin. Para masabi natin na lahat na kaya gawin mo. Tingnan natin, pagdating ng SONA, malamang lahat yung ginawa niya ngayong panahon na to. At actually, parang last month niya lang ginawa yung mga yan. Yes. Sasabihin niya lahat yan.